Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong interview ng DZRX kay dating Ombudsman Samuel Martires tungkol sa pagdawit ni Ramil Madriaga sa kanyang pangalan. So, ang sentro ng kanyang is naglabas siya ng sama ng loob sa House of Representatives, specifically kay Chairperson Luis Tro. Sabi niya, dapat sana yung mga kongresista, binasa muna niya yung affidavit ni Madriaga at ang mga binabanggit doon na hindi naman related sa impeachment, hindi na pinabasa. Ang binasa lang sana yung may kinalaman sa grounds of impeachment. At sabi niya, ito si Luis Tro, diretsahan ko na lang. Dapat ganito ang ginawa niya. So binatikos niya, naglabas siya ng sama ng loob sa mga kongresista, specifically Luis Tro. Pakinggan natin siya. Hinayaan ito. Hindi niya sana hinayaan ito dahil ang nangyayari ay sinira ni Madriaga ang integridad ng maraming tao nang wala namang ebidensya. At hindi naman ikanin yung kaapat-usap sa impeachment complaint. Wala naman. Katulad ng sinasabi niya, pinagalan ako ng pera. O si Ryan kilala. Ano yun? Regalo? O bribe? Walang sinasabi. Opo. Alam naman ng buong mga sa legal profession at kahit sa labas ng legal profession, sa mga pinagsilbihan kong husgado, mula na ako'y RTC sa La Union hanggang sa nagsantigan bayan ako hanggang umabot ako ng Supreme Court. Siguro naman wala kayong nababalitaan na ako'y tumanggap ng isang boteng Coca-Cola o isang Skyflakes in consideration of a case. Okay. So given that, Siguro naman wala kayong narinig na si Martires ay nanghihingi at tumatanggap. Opo. Hindi po, kontento po ako sa yung kahirapan ng buhay. Ang tingin ko lang dito sa nangyari ito, dito sa sinasabi ng House Committee on Justice, exploratory hearing, di ba? Para silang nagkakanta sila ng further clarificatory hearing. In legal parlance and among investigators, when you conduct a clarificatory hearing, you limit. Stop. So nagpatalastas lang sandali ha. Kipan. Yan. Fight before you. You limit your questions to the evidences that are on hand. Mm. You do not call other witnesses or gather other evidences that are not included in the complaint. For that would be already acting on behalf of or taking gadgets for the complainant. Yung. Dito, sino complainant kayo? Parang lumalabas dito, patawad ako ng mga miyembro ng Committee on Justice. Kasi karamihan doon kilala ako. Karamihan doon ay nagkaroon ako ng ibig sabihin opisyal na trabaho sa sa kanila. Pagpatawad nila. Pero nangyari dito, parang ang nagiging complainant dito pagdating ng araw will become the Committee on Justice and not the ones who really filed that impeachment complaint against the Vice President. okay. So at least Sa akin, itong nangyari na ginawa ni Madriaga, insulto ito sa aking kayo. so Sabi mo nga, kaibigang Henry, Opo. matagal taon na pinalagaan ko ang aking integridad. Matagal na taon na ako'y naghirap ng kahirapan. Ngayon nagtatamasa ako ng kahit papano ng fruit ng aking retirement. Sisirain mo pa yun, i-insultuin mo ako. So, Justice, ano sa tingin ninyo at marami na rin siguro ang nagtatanong, ano po ba ang motibo? Bakit itinawid ang inyong pangalan nitong si Ginoong Ramil Madriaga? Nato, kaibigan, kung alam ko lang kung anong na hanggang ngayon hindi ko pa rin masagot. Ang pagirong sagot ko na lang, siguro naiingit sila dahil kuwapo ako sila. Yan na lang, kasi alam mo, Karen, pag ako'y nagalit, sila'y tumatawa. Pag ako'y nagalit, di ba, tataas sa pressure ko. Samantalang itong mga tao, sinisiraan ako'y tumatawa ng tumatawa. So bakit hindi na rin ako tumawa? Kaya mamasyal ako na lang, di ba? Eh sa katotohanan lang, kanina lang habang ako'y nag-pauwi, naglalagad, biglang may umano sa akin at nakipag-picture dahil sabi niya, alam nyo, isa ko sa mga tagahanga nyo, nakakataba ng puso yun. Sila lang itong mga tao na sabi ko, pinagsilbihan kong mga ulit na wala akong ginawa kalukuhan sa buhay ko.
Okay. Pero given nga po na inilutang na po ang inyong pangalan, ano po ba ang inyong magiging desisyon sakaling ipatawag naman po kayo sa House Committee on Justice? Kayo po ba ay willing na pumunta at magsalita? Well, why not? If you would seek for my opinion, ganun sinasabi ko. Sana itigil na nila yung sinasabi ng clarificatory hearing because it is resulting in a fishing expedition. Yun! And I think Chair Person Luis to understand what I'm talking about. A fishing expedition is not, it's look upon with disfavor kasi parang nagkakakilat ka lang ng ebidensya para ibigin mo isang tao. Opo. Ang nangyayari, sinisiraan mo naman ibang tao bago mo maabot yung dito makakilong yung hindi naman maganda yun. Okay, Justice, ang parang pinalalabas po rito ay talagang si Ginoong Madriaga ay Hello guys, nako sa Mulugan na warehouse na mo para ipakita sa inyo Oh. sa pag-ani. Salamat itong interview na ito ng DZRH. At least maraming kinig sa paliwanag ni Ombudsman Martires. Isa rin ako sa tagahanga ng Ombudsman ito. Galing siya sa mahirap na pamilya. Nagsumikap kaya nakatapos ng abogasya. Tapos nakapasok sa judiciary on his own merits. Walang political backing whatsoever. Hanggang na-appoint siya na justice ng Supreme Court, walang backing. Hanggang na-appoint siya na ombudsman, walang backing. Hindi yung palakasan. Tapos ngayon, idadawit ni Madriaga. Kaya tama lang na maglabas siya ng sama ng loob sa mga kongresista kay Luistro na fishing expedition yung ginagawa nakakasira sa integridad ng ibang tao. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.